Nandito tayo ngayon sa Intramuros, ang pinakalumang distrito sa Pilipinas o tinaguriang The Walled City o ang lungsod na napalibutan ng pader. Welcome sa Intramuros. Sama kayo sa amin. Pupunta kami sa historical site. Let's go! Intramuros ay salitang Espanyol. Two words, intra at muros. Yung intra, siya yung tinatawag na entrada or entrance. Yung muros, siya naman tinatawag na wall. Kaya tinawag ang lugar na ito na Walled City. Ngayon, pupuntahan natin yung Casa Manila, yung Old Spanish House. Pero bago tayo dumating doon, meron tayong dadaanan dito na Monument of Civilian People. Yung mga biktima ng gera noong 1945. 100,000 yung namatay. Lahat ng kanilang labi dito inilagay. Para bang isang puntahan na lang. Kasi wala na silang mga pamilya. Ang pumupunta rito si Mayor, nag-aalay ng bulaklak. Tuwing February 18. Meron siyang tinatawag na time capsule sa loob. Bubuksan ng February 18, 2045. 100 years. Yung nasa gitna, represent ng ating inang bayan. Yung kargang bata ang pag-asa ng bayan, but hopeless patay na. Yung babae sa kaliwa ang biktima ng rape, bata't matanda ang nakahimlay, sila na yung biktima ng gera. 100,000, lahat ng kanilang labi ay nandiyan na. 7 simbahan, 7 university ang nasa loob ng Intramuros. Pagkatapos ng gera, hindi na sila muling itinayo rito. Inilipat na sa ibang lugar. Ang natira, San Agustin Church at ang Manila Cathedral. Sa university naman, ang San Juan de Letra na lang. San Agustin Church. Yung simbahan na yun ang hindi nasira nung gera kasi ginawang hospital ng mga sugatang sundalong Pilipino at Amerikano. Nilagyan nila ng malaking red cross sa bubong para hindi patamaan ng mga Amerikano ng bomba. Yun pala yun. Andito tayo ngayon sa unang-unang pintuan ng Intramuros kung saan dito idinaan si Rizal papunta ng Luneta before siya barilin ng mga Pilipino. Pilipino rin ang pumatay sa kanya, hindi Kastila. 3 Pilipino. Okay? Ngayon, sa ngayon hindi na siya ginagamit dahil ginawa na siyang barracks ng mga Guardia Civil. Ito yung history. Dito tayo ngayon sa statue ni King Philip kung saan sa kanya kinuha yung pangalan ng Pilipinas. King Pilipinas. Kapag nandito ka, para kang bumabalik sa nakaraan. Ito na yung sentro ng Intramuros. Andito tayo ngayon kung saan ang lumang simbahan, pinakalumang simbahan sa Pilipinas, ang San Agustin Church. Itinayo pa yan ng 1571. Hanggang ngayon, yan pa rin. Okay, papasok tayo sa loob, sama kayo sa amin. Ayan, samahan natin kuya. Pintuan na yan, simula sa umpisa, hanggang ngayon, yan pa rin ang pintuan niya. Sa loob, makikita nyo, yung altar made by the gold and silver. Yung ilaw, chandelier is 18th century. Yung flooring niyan, mga lapida. Kasi ang pinakasimenteryo na Kastila nung araw ay simbahan. Mabablog na naman ako. So nakikita niyo po ngayon, ang altar ay gawa po sa ginto at pilak. Makikita niyo yung chandelier, 18th century pa yan. Sa kanang bahagi ng altar, dyan nakalibing si Miguel Lopez de Legazpi, ang founder ng Intramuros. Siya po yung gumawa. Kasi dati lang itong island naman. Parang Spratly, inunang itayo yung wall para maawat ang pagpunta ng tubig. Kaya unti-unting na-build ni Miguel Lopez de Legazpi. Nandun po siya nakalibing sa kanang bahagi ng altar. At ang mga Kastila, pag namatay, hindi na pinupunta sa Spain. Dito na po sila inililibing sa simbahan. Ito po yun. Meron tayo rito tinatawag na first bamboo pipe organ. Ayun po yun, tinatawag na first bamboo pipe organ. Hanggang sa ngayon, gumagana pa rin yan. San Agustin Church, very very unique. Kita nyo naman po sa taas, hanggang sa altar. Mga santo dyan, gawa sa ivory ang muka at ang kamay. Yung muso ng elepante. Hindi nga lang tayo makakalapit sa loob kasi medyo sensitive po kasi doon. Don Antonio de Ayala. Yung araw pa lang, may Ayala na tsaka Supel. So sila lang palang meron dito? Uy, ito pa. Baka may ginto sa loob.
So sila lang yung meron mausoleo. Museum nila. Museum. Kanila lang to. Halos magkakamag-anak yan. Soriano. Soriano. Soriano, ano rin yan? Rojas, no? Oo. Ayala. Ayala. Yan mo. Rojas Castro. Ex-Madam, Senyora, Doña Carmen de Ayala. Grabe. Ito po ang kanilang museum, ang Ayala at Subel. Sa kanila lang po talaga isang unit. Sa loob pa ng basilika. Sa loob ng San Agustin Church. Mula nung nag-umpisa hanggang ngayon, ang pintuan na to, siya pa rin hanggang ngayon. Ito si San Agustin, ayun naman ang kanyang nanay, si Santa Rita. Ang kahoy niya to ay gawa sa Yakal at sa Mulabe. Hindi inaanay. Ngayon sa Barbaras, siya po yung tinatawag na World Heritage Restaurant. Marami pong kumakain dyan na artista. Okay? Habang kumakain kayo, may mga nagsushow po dyan ha. Tulad ng pandango sa ilaw, tinikling, yung mga folk dance. Wow. Dito, nakatira yung mga mayayaman na Kastila. Yung iba, sa labas na. Pwede ba kami kumain? Hi guys, yung nakikita nyo po, yung mga Guardia Civil, ayan po ang kanilang uniforme. Ayan po ang lumang uniforme ng mga Kastila. Okay? Papunta tayo ngayon sa dating opisina ni Douglas MacArthur. Nandito tayo ngayon sa dating opisina ni Douglas MacArthur. Alam niyo kung bakit? Dahil sa likod na yan, isa ng dagat. Dahil dyan nakapark yung battleship ni Douglas MacArthur. Kaya nandito, malapit ang kanyang opisina. Bago ka pumunta sa opisina ni Douglas MacArthur, dadaan ka muna dito sa isang tunnel. At hindi basta-basta makapasok dito dahil maraming gwardiya ang nakabantay dito. Mula dito hanggang doon sa dulo. Dito naman tayo sa tinatawag na Japanese Big Cannon. Yung kanyon na ito ay ginawa ito ng mga Hapon nung panahon ng giyera. Nakatutok ito sa Manila Bay. Kapag merong dumaan na Amerikano, binabanata na nila kaya hindi sila nakalanding sa Manila Bay. Dadaanan natin ngayon yung wall. Kung saan, ito yung lumang wall na may mga tama pa ng bala. Ha? Makikita nyo, pagbago, masyadong na-damage yan. Ngayon, ito yung mga luma kung saan makikita nyo yung mga butas-butas, yung mga tama ng shrapnel. Sa kaliwang bahagi natin, siya naman yung Philippine Pamantasan Lungsod ng Maynila. Pero, isa yan sa 7 simbahan ng panahon ng Kastila. Pagkatapos ng gera, hindi na siya itinayo rito. Inilipat na sa ibang lugar. Ito ang Baluarte de San Andres. Dito, inilalagay ng mga Kastila ang kanilang mga armas, ang mga pulbura, ang mga bala ng kanyon. Sa ngayon, presinto siya. Headquarters siya ngayon ng mga pulis. Nakahilera ang mga kanyon. Ayan yung tinatawag na 14 cannon. Ginawang depensa ng mga British Army sa Chinese pirate. Kasi ang Chinese pirate, laging napunta rito. Ang pamumuno ni Lima Hong. Kaya ginawa yan para hindi sila makapasok sa loob ng Intramuros. Dito tayo sa pinakasikat na entrance ng Fort Santiago. Dito, ikinulong si Dr. Jose Rizal bago siya pinatay. Kung makikita ninyo, strategical location nito ng mga Kastila laban sa Hapon, yung lugar na ito. Dahil pinalibutan nito ng Manila Bay at saka ng Pasig River. Kung makikita ninyo, yung tulay hindi pantay sa entrance ng Fort Santiago. Pag hinabol sila, matatagalan yung mga kalaban. Nahabulin sila, liliko at liliko pa sila. Dito mismo, ikinubli si Dr. Jose Rizal. Ito yung lugar na to. At ang napakakilabot na lugar dito sa Fort Santiago ay ang dungeon. Isa itong gunpowder store ng mga Spaniard noong panahon ng giyera. Kalaunan, naging kulungan ito ng mga gerillas at mga sibilyan noong panahon ng World War II. At noong Battle of Manila noong 1945, ikinulong dito ng mga Hapon ang daan-daang sibilyan. At dahil sa kakulangan ng pagkain at hangin, lahat sila namatay. At kalaunan nadiskubre sila pagkatapos ng giyera. Mahigit 600 tao ang namatay dito.
Kaya itinuturing itong sagradong lugar para sa mga daang-daang kaluluwang na mayapa dito. Hindi ko mapagkaila na ang bigat sa pakiramdam na habang umiikot ako dito sa loob, isang patunay na hanggang ngayon humihingi pa rin sila ng hustisya. Mahabang panahon tayo sinakop at pinagmalupitan ng mga dayuhan at hanggang ngayon sinasakop tayo ng tahimik ng ibang mga dayuhan. Pinagmamalupitan ang ating mga mangingisda at kung tayong mga Pilipino ay hindi magtutulungan, babalik at babalik ang lagim ng kasaysayan.